At ito na naman si ate girl yon na naglalaro ng yaman-yamanan dito sa Jamaica. At ngayon nga ay tayo pinagpala at binigyan ng pagkakataong hindi pumasok ngayong araw na to. Ano pa nga ba ang gagawin natin? Di syempre, kailangan natin magwaldas ng ating mga kayamanan. At dahil nga wala namang SM malls dito, heal na heal talaga yung inner child ko pag pupasok ako sa grocery na to. Ito lang kasi yung grocery store dito sa Jamaica na nagtitinda ng mga Asian food at especially yung mga Filipino products. Wala naman talaga sa plano yung pagpunta namin dito. Pero dahil nagpipiling kami na anak ni Henry C, kailangan turo lang ng turo kahit wala namang kinukuha. Wow! Dito rin makakabili ng mga iba't ibang klaseng dim sum, siomai at mga ingredients sa shabu-shabu. Meron din dito iba't ibang klaseng seafood products tulad ng tahong, octopus, and squid. Dito din makakabili ng mga ibang klase ng gulay na hindi mo makikita sa regular na grocery store dito. Meron din ditong mga crab kaso mga nilinis na nila so wala na yung mga aligi. Meron din crayfish, yung mga lobster, at iba't ibang klaseng isda. Dito talaga ako natuwa at nalungkot kasi nakakita ko ng oyster na wala ng shell. Kaso, sobrang mahal. Aww. Namiss ko rin kumain ng tinapay na may cheese whiz kaya kinuha ko na rin to. Marami din ditong Korean products at iba't ibang klase ng Korean ice cream. Dito rin kayo makakabili ng mga puff pastry, lumpia wrapper, wonton wrapper, at mga siopaw. Ang tagal ko na naghahanap ng buldak na carbonara pero wala akong makita dito. Meron pa naman ako mga stock ng Lucky Me Pancit Canton kaya hindi ko na muna siya pinansin. Ngayon lang ako nakakita ng bagoong alamang dito. Kasi last time nabili namin Thailand products kaya hindi masarap. Limited lang din naman yung mga Filipino products dito. At hindi mo rin naman araw-araw kinakain so tingin-tingin lang na muna tayo. Ewan ko kung ako lang pag pupunta kasi talaga ako dito sa grocery na to, aliw na aliw talaga ako kahit wala akong pambili. Dahil tayo ay maralitang mapagpanggap, syempre hindi tayo magpapatalo. Alam mo naman yung mga chismosa sa Pilipinas. Dapat hindi lang puro bitch yung nakikita nila sa mga post natin sa Facebook. Dapat meron din pagwawalandas ng pera sa grocery. Charot. Pero kidding aside, ang dali kasing sabihin na masarap yung buhay sa abroad, na lahat ng gusto namin nabibili, at anytime pwede kaming gumastos. Pero hindi nila alam na bago kami makabili na isang bote ng mga tumas, kailangan muna naming tapusin ang responsibilidad namin sa Pilipinas. Minsan kasi hindi iniisip ng mga tao kung ano yung sinasabi nila. Hindi mo lang mapautang or sinisingil mo. Feeling nila, ako na yung may-ari ng Sandals Resort dito. Maraming pros and cons sa pag-abroad. Maraming lungkot. Araw-araw kang iiyak, araw-araw kang mapapagod. Pero yung minsanang pagpunta sa mga ganitong klase ng lugar at makikita mo yung mga produkto sa Pilipinas, may malaking bagay na para mahil yung mga anxiety namin dito. Oh, hello muna sa mama ko si Goya. Pero seryoso na. Oh, ayan, nakapag-emote patuloy dahil lang sa Mang Tomas. Pero thankful talaga ako sa family ko kasi hindi naman sila masyadong demanding. Anyway, balik naman tayo dito sa grocery. Na talaga naman napahinto si John. Dito kasi yung mga Chinese spices, mga root crops na mga pampalasa, ganun. Sa Pilipinas kasi binibili lang namin star anise tsaka sibot para pang pares. Meron din dito isang buong duck. Hindi ko sure kung duck ba to. Pero feeling ko duck kasi ang haba ng legs. Mostly kasi mga Chinese people kumakain ng ganyan. Meron din sila dito mga century egg, salted duck egg. At tuwa naman ako dito at naalala ko si Johan kasi nakita ko yung iba't ibang klase ng Mountain Dew. At pa-video call pa nga ako at sabi niya, Mami, pengi ako niyan. Natuwa naman ako dito sa butong pakwan kaso hindi ko naman bet kumain ngayon ng ganyan. Ang sarap pala sa feeling pag nag-grocery ka tapos hindi ikaw yung nasa counter. Abunuhan mo muna, mamaya ako nababayaran tapos nakalimutan na. Meron ding milk tea shop sa tabi ng grocery. At dahil maralit ang cloud chaser tayo,
Siyempre, kailangan natin bumili at magtingin-tingin kung ano yung mga tinda nila. Mahirap dito sa Kingston pag wala kang sasakyan. Pero meron naman ditong in-drive na pwede kang mag-book gaya ng Grab sa atin. Kaso sabi nila pagka rush hour, mahirap mag-book at mahal. Hindi na makatawa si Papa Jong. Kasi sabi ko, bibili lang kami ng pang-sopas pero kung ano na hindi namput ko. Pero okay lang naman daw, pero wag na raw akong bumalik dito. At dahil kailangan natin panindigan ng pagiging mayabang, dumaan muna kami sa Krispy Kreme. Para masabi naman ng kapitbahay namin, hindi ako ginugutom dito. At nakakain ko pa rin yung mga gusto ko. At tapusin na nga natin tong vlog na to, na puro rant at parinig dun sa may utang sa akin. Ayun na nga, sige na, bye.